General lang sasabihin. Hello. Wait lang. Hello po. Hi. Para kay General Bato, kung sakasakali pong manalo kayo sa eleksyon, ano po yung plano nyo para sa showbiz? May mga programa po ba kayo or gusto nyo, paano nyo matutulungan yung showbiz? Showbiz industry. Ganito lang. Sa ngayon, wala pa akong plano. Pero kung ako'y papalarin, bigyan ko ng plano, tulungan niya ako. Paano natin atakihin yung condition ninyo. Ito po yun, coming from me. Please help me, help you. Ganun ba? Bigyan niyo ko ng itulong natin. Kung papalarin ako. Kayo po, Sir Robin, ano po yung gusto nyo sanang gawin o itulong ni General Bato sa showbiz? Sir, napakaganda ng tanong ko doon. Kasi sa pagkakal na panahon ko, General, kami pong mga taga-pelikula na papahirapan sa usapin ng tax po. Hindi naman po kami nagre-reklamo na mataas yung tax namin, naiintindihan naman po namin. Sana lang po magkaroon ng parang health benefits. Gusto po sa pinabayaran namin ang mataas na tax. Sana po yung industriya namin, lalo na po yung mga hindi regular na trabaho. Marami po kasi sa amin hindi naman regular. Sana po from our tax ng mga actors po ang matataas yung binabayad. From that money, mapunta po sa isang para po sa pagpapa-hospital, yung health po, para doon sa mga maliliit namin. Yung hindi po sila kailangan makiusap, na nandun na po talaga yung pera. From our taxes naman po yun, hindi naman po kukunin sa ibang industriya, kundi sa industriya namin, doon na po magaling. Kasi kawawa po talaga, sir, yung mga taga-pelikula po na wala namang retirement pay, wala namang napakakawawa. Yun lang, yun po yung gusto kong i-lapit. Okay, thank you po. Albert, our last question will come from Albert. Nakadilaw po. Ay, hindi ako pwede dilawan dito. Sabi ko nga sa kanya kayo naman. Wala akong kinalaman yung suot niya. Meron ba? Sabi ko nga sa'yo. It's a question from Albert. Wala akong kinalaman yung suot niya sa pag-kaya. Alam niyo naman, si Sir naman, kailan naman, lagi naman siya neutral. Wala. Basta tama, okay kay Sir. Di ba, Sir? Gawin mo yan. Naiiyak ako. So, meron kita ng pula. Okay lang. Alam mo, hindi ka dito. Hi po, good afternoon. Sir Robin po. Kasi hindi naman ito yung first time na gumawa kayo ng pelikula na hawa sa isang tunay na buhay, di ba? Anong tawag ito? What makes this film separate and parang talagang naipagmamalaki ninyo na ginawa nyo at kinumit nyo yung sarili nyo sa pelikula nito? Alam niyo, katulad nung sinabi ko, una pa lang, napakadami ko na pong ginawang action. Siguro, kung sa mga nagpasikwentang pelikula po action. Kaya po nung gusto namin gawin to, unang-una ko pong request talaga yung storya. Gusto kong gumawa ng pelikula na makakapag-inspire ng kabataan. Kaya po nung nilatag, mabanggit ko lang po, no? Alam na naman siguro nung si Manny Pacquiao nag-speak sa Oxford. Sikat na sikat tayong mga Pilipino kasi nakipakita ni Manny Pacquiao doon na kahit ang Pilipino walang pambigat, pambiling bigas, nagsisikap.
Nakita ng mga tiga-Oxford yun, ng mga Briton, nakita nila, ayan ang Pilipino. Yung perseverance na sinasabi. Kaya po noong ginagawa namin to, pinoformulate namin yung pelikula to, gusto na naman namin ipakita, hindi lamang sa mga Pilipino, kundi sa buong mundo, na ang mga Pilipino kahit gaano kahirap, hindi nyo kami magagaon, hindi nyo kami mamamaliit. Kasi marunong kaming mangarap. Yun ang istorya ni General Bato. Galing sa bundok, nangarap, naging PMA, naging PMAer, hindi naging sundalong kanin, kundi sa sundalong labanan. Labanan po talaga. Tumaas, rose from the ranks. Tapos ngayon, alam naman po natin, kaya may pelikula, wala, meron, sigurado mananalo si Sir. Sigurado pasok siyang senador. Aminin po natin o hindi, karapat dapat gawin ang buhay ni Sir. Kasi sabi nga ni Tol, meron siyang legacy na iniwan. Mga pare ko, mga kapatid ko sa showbiz, alam natin kumulat ng droga sa Pilipinas. Huwag tayong maging pula. Alam natin may mga kasama tayong naging biktima. Merong mga mahal nating mga kapatid dito sa showbiz. Ang na-involved dyan, naging biktima niyan. Alam natin, meron talaga clear and present danger sa drugs at malaki ang nagawa ni General Bato na labanan ko. Huwag tayong pagpulwarin. Maging totoo din naman tayo. Alisin din natin minsan yung politika, ang sobrang politika. Doon lang tayo sa katotohanan. Kung merong istorya si Andres Bonifacio, kung merong istorya si Senator Lacson, merong istorya si Bato. Thank you po. Salamat. To beauty, kasi in the 90s, wherein super maraming mga action movies, parang for an actress to be made, is kailangan maging isang leading lady ng isang action star. So, ngayon na leading lady ka na ng isang action star, how does it make you feel as an actress or as a celebrity? Sa totoo lang nung binalita sa akin na ako magiging lady ni Robin Padilla, napasigaw talaga ako na, hala, ginoo ko! Ako, alam, totoo ba to? I mean, kaya ko ba? Paano ba? Hindi ako makapaniwala kasi like, I mean, he's an icon. He's an icon too, and then it's a privilege to be part of this movie, and I'm a very proud Bisaya. And natutuwa ako kasi nagbibisaya din kami sa pelikula, and kuha ni Bato yung boto niya sa akin pagdating sa storya ng buhay niya. Kaya please watch the movie. And last po, to General Bato po, if there's one thing na gusto nyong ipabaon sa amin after watching the film and about your life story, ano yung gusto nyong dalhin namin after the movie? Despite sa lahat ng dinaanan ko sa buhay, na abot ko na yung tugatog ng aking karir. Nag-4-star general na ako, nag-chief ako ng Philippine National Police. It's a very rare opportunity sa isang police na mangyari sa buhay niya. Despite all of those pangyayari na yun, ako'y nanatiling isang tao. Sino si Bato nung siya pinanganak sa kahirapan, at ngayon nandito na po ngayon kung saan man ako dinala ng aking kapalaran, wala pong pagbabago. The same na tao si Bato. Wala pong pagbabago. We have to open my heart just to be clear kung sino ako at ano ako. Kung may makita kayong dumi sa loob ng aking puso, kung ito'y bahid ng kasamaan, bahid ng pangungurakot, bahid ng pag-aabuso, please, huwag niyo akong suportahan. Ayaw kong marap sa tao. Hindi ako karapat-dapat. I'm not worthy of your whatever. Hindi ako worthy ng iyong pagpapansin. Pero ako po, I come with a clean heart. Kaya sabi ko, kung sino ako noon, yung inusinting Bato sa Barangay Bato, Santa Cruz,
Nabubilsor na pumapasok sa eskwelahan na walang laman ang tiyan dahil walang pambili ng bigas, walang pasahe. Naglalakad dahil walang pamasahe. 10 centavos na yung pamasahe namin noon sa jeep. 8 kilometers yan, back and forth. Nilalakad ko yan dahil nga walang pamasahe, hirap sa buhay. Nakakakain lang ako ng lunch sa eskwelahan dahil kinakausap ko yung mga classmate na yung walang homework, walang assignment, ako lang gagawa ng assignment nyo. Basta, pagdating ng lunch time, share nyo sa akin yung baon ninyo para makakain naman ako. Yun po ang aking diskarte noon sa buhay. I never give up. Despite dire poverty, never ako nag-give up. Totoo yun, napahinto ako ng 1 year sa pag-aaral, sa high school, during my second year. Sabi ng nanay ko, anak, hindi na natin kaya mag-aaral ka dahil hirap tayo. Kailangan mong alagaan yung baboy na, may mga baboy noon na, yung mga alam mo yung galing sa ibang tao, palakihin mo, pag bininta mo yung baboy, may share ka doon sa kita ng baboy dahil kahit hindi sa'yo yung baboy, ikaw nag-alaga, may share ka. So sabi niya, alang-alang sa mga kapatid mo na nasa elementary pa, para hindi sila ba ikaw muna buminto. Yung kamit ay second year high school. So buminto po ako. So gano'n po kahirap ang buhay. So, mahirap na ako, masarap na buhay ko ngayon, hindi pa ako nagbabago. The same bato, wala akong magbabago. Thank you.